Magandang gabi, Oriental Mindoro, 23 sa buwan ng Abril, taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, sitwasyon sa Pantalan ng Calapan, balik na sa normal. Konstruksyon ng Abaton Maidang Bridge inaasahang matatapos na 4 na buwan mula ngayon. Pagtanggap ng aplikasyon para sa Educational Assistance Loan Program, pansamantalang itinigil ng SSS. At sa detalye ng ating mga balita, 24 na buwang kasalukuyan, magtatapos ang online voting para sa 10 finalists ng Tatak TESDA competition kung saan kabilang ang Mindoreñong si Maximo Closa Jr. Pumasok sa Events Management si Closa at matapos na makakuha ng National Certificate, isa na siyang kilalang events organizer at host ng mga malalaking aktibidad sa lalawigan sa ngayon. Suporta ang kailangan ni Max Closa mula sa mga kababayang Mindoreño sa pagsali niya sa naturang kompetisyon. Pumunta lamang sa www.facebook.com/TESDAofficial !REF = BRTF. I-like ito at tingnan ang kanyang video na may pangalang Closa Maximo at i-like din ang nasabing video. Siya lamang ang nakapasok mula sa Rio ng Mimaropa habang mula naman sa iba't ibang lugar ng bansa ang iba pang nakapasok sa top 10. Ang entry na may pinakamaraming likes ang gagawara ng People's Choice Award habang ang grand winner sa individual category ay magkakamit ng 100,000 piso at tropeyo. Bukas rin ng kompetisyon sa mga tech walk institutions kung saan may napili na rin 10 finalist. Ang grand winner sa nasabing kategorya ay magkakamit naman ng 1 milyong pisong halaga ng TWSP scholarship at tropeyo. Panawagan ni Closa sa mga kababayang may Facebook account na suportahan siya sa kompetisyong ito sa pamamagitan ng pag-like sa kanyang video sa official page ng TESDA at hikayatin ng iba pang kaibigan sa FB na tulungan ito sa pagkakaroon ng maraming likes. Bata pa lang ako, I really want to be on stage. Alam mo yun, nakakatuwang mang isipin pero gusto ko talaga maging artista. Gusto ko pinapanood, gusto ko pinapalakpakan, gusto ko nagpe-perform. Higit sa lahat, gusto ko talaga involve ako sa lahat ng events. Gusto kong alamin kung paano ba magpalakad, paano ba magpatakbo ng isang event from the crew, sa backstage at saka yung show mismo. Anong role ba sa isang event pwede ako? Nung college, city scholar ako. Alam mo, ang dami kong pangarap, ang dami kong gustong marating. Pero wala kami sapat na pera kaya nag-try ako sa TESDA. At doon ko napatunayan na tama nga pala sa TESDA may choice ka. Alam mo yun, ang daming opportunity na pwede nilang buksan para sa isang simpleng mamamayan. Kaya nag-enroll ako ng finishing course for call center agent dahil alam ko makakatulong ito. Magkakaroon sila ng events management. So, nag-enroll agad ako, nag-training. Fortunately naman, nakapasa ako sa assessment at isa ako sa unang-unang holder ng National Certificate Level 3 for Events Management sa Oriental Mindoro. Through TESDA, nakita ko na malaking possibility na yung dream ko maging reality. Ngayon, nagtatrabaho ako sa Provincial Government of Oriental Mindoro sa Office ni Governor Alfonso Mali as Executive Assistant 2 for Special Event. Sa ngayon sa nakikita ko, ito pinakamagaling na host ngayon dito sa atin sa Mindoro. Thankful ako kasi ang dami kong rackets. Newscaster ako sa Tamaro Vision Network. Meron din akong live talk show every Saturday. At every week, lagi akong kinukuha as event organizer / host. Pinaka-breakthrough ko talaga ay makapag-host, makapag-organize ako for 6 consecutive years sa most prestigious, most watched, most anticipated beauty pageant dito sa atin. Yun nga yung Miss Oriental Mindoro. I have come to like his capacity to host the show because he can bring life to the show. We invited him to host the talent competition of the Miss Oriental Mindoro Charities Incorporated. We have seen his capacity to organize the event. So the whole show, from planning, to blocking, to stage designs, to choreography. Miss Oriental Mindoro Beauty Pageant is a great avenue for young Mindoreñas to showcase their beauty, talents, and intelligence. 4 years ko nang organizer yung events. Simulan to yung Vice Governor ako, Max Closa is the name of my office. When you say Max Closa, he's the man with quality, he's the man of perfection. 3 years, 5 years from now, tuloy-tuloy lang ako sa pag-organize at pag-host ng events. Malakas ang aking paniniwala na malayong-malayo pang mararating ko.
Dahil naniniwala ako na pag-graduate ka ng TESDA, may mararating ka. Nagsimula ako sa pangarap, naging gabay ko ang TESDA. When you are with Max Plosa, you are assured there is quality and perfection. Ako si Maximo Plosa Jr., tatak TESDA. At magbabalik po ang TVNet News, may makalipas lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCT. Balik na sa normal ang sitwasyon sa pantalan ng Calapan matapos na mawala ang mahabang pila ng mga sasakyang babiyahe palabas ng lalawigan. Ayon sa PMO Calapan, bandang alas 8 ng umaga, 23 ang buwang kasalukuyan nang maging normal ang daloy ng mga rolling cargo sa Calapan Pier. Matatandaang hanggang nitong Martes sa 22 ang buwang kasalukuyan ay marami ang mga sasakyang nakapila sa bahagi ng Barangay Lazareto. Gayon din sa C5 Road sa barangay naman ng Santa Isabel na karamihan ay nagnanais na mauna at makasakay na ng barko. Nauna na sinabi ni PMO Calapan PSD Manager Leo Romero na isa sa mga dahilan ng biglang pagdami ng mga sasakyan ang pagdating ng mga nagbiyahe direkta mula sa Batangas hanggang Katiklan na piniling sa Calapan Pier dumaan pabalik. Sa ngayon, maayos na muli ang daloy ng trapiko sa mga lugar kung saan pumarada nitong mga nakarang araw ang bulto ng mga Roro vehicles. Antabayan ang mga balita, makalipas lamang ang ilang paalala. Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33 days, 3% lang ang interes. May automatic text pa sila sa mga customer para mai-renew at hindi marimata ang mga sangla nila. Oras na, para ilipat ang mga sangla ko sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang number 1 sa Palawan Pawn Shop. Tamar Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10. Either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental, Mindoro, or you may call 043-288-4240. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, ilang araw matapos sa dumating ang 500-tonner crane nitong nakaraang linggo, nailagay na ang main truss sa span 1 ng Abatong Maigdang Bridge kung kaya naman sa ngayon, buo na ang istruktura ng naturang tulay. Sa panayam sa telepono kay GPWH-4B Project Engineer Joseph Lafamia, 50 oras lamang aniya ang kontrata para gamitin